Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Sa Diyos tayo'y tumagal, sa daan tayo'y kaligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, tugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin mo ang kumpera. Halit mo natin dakilang pag-ibig ng Diyos tayo natitipon. Pala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalo natin pinapalaga ng buhay sapat may-ari ng mabuting balitang nagbibigay kahulugan at kahalagahan dito. At upang maituwid natin ang lahat ng ating mga pagkakamali, ang ating pagsuway sa kagandahang kalooban ng Diyos at hindi pagpapahalaga ditong ating sinasampalatayanan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang mga dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. Naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hanga mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang pagpapahayag sa mabuting balita ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayagang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Talaga inilalahad sa ating mabuting balita ang mga oras na ginugol ni Jesus sa kanyang sarili at kung ano yung dapat na gawin niya upang ang paghahari ng Diyos ay mabigyang halaga sa lahat ng taong nangangailangan sa pagtugon ng ating Panginoon Kristo.
Una sa lahat, sila'y galing sa sinagoga. Sapagkat doon sa sinagoga, doon nakikita nila may kalakasang handog si Yahweh sa mga dumadalo at sa lahat ng mga panalangin nila at ritual ika nga na ginaganap, may bisa at kahulugan nito sa kanilang buhay sa araw-araw. Kung talagang dibdiban ang kanilang kanilang sinasampalatayanan at may halaga at kahulugan na ang pagdarasal, ang mga ritual na gaganapin sa sinagoga ay tunay na nanggaling sa poong may kapal. Kaya ibig sabihin, mahalaga ito para sa mga Hudyo ang pumunta sa isa lugar na talagang doon sila makapananalangin ng gusto at doon nila mapagninilayan ang lahat ng bagay na binibigay na aral sa kanila ng sinagoga at mandi ito ang dapat na bigyang dahan isabuhay ang sinasampalataya ng galing sa sinagoga. Napakahalaga nito, hindi po ba hanggang ngayon upang sabihin, oo, dumadalo tayo sa simbahan, nagdarasal tayo, higit sa lahat, nagdiriwang tayo ng banal na misa. Nawa ang lakas ng pananampalatayang idinulot nitong pagdiriwang na banal na misa sa pag-alis natin. Meron natin sabihin doon lamang magsisimula ang misa. Ibig sabihin yung kahulugan na at natanggap natin sa loob ng pagdiriwang, ito'y dadalhin natin at ito'y magiging daan sa lahat ng ating matuwid na pamumuhay, sa maraming paglilingkurang gaganapin natin at marami pang iba na nahubog tayo sa pamamagitan ng simbahang dinaluhan natin sa maringal na pagdiriwang. Kaya kay San Marcos, hindi naalis ng mga bagay na ito sapagkat pagkatapos na sila'y mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. At doon ipinamanhik nila ni Simon at ni Andres ang may karamdaman, ang biyanan ni Simon Pedro ay may karamdaman. Kaya ang galing sa sinagoga, inihatid ang biyaya sa mga taong nangailangan, ipinakita ito ng ating Panginoong Jesucristo. Na ibig sabihin, ito yung pagpapalang nakamit nila sa sinagoga, inihatid ng Diyos sa kanila at upang maging bahagi ng kanilang buhay, lalong-lalo na sa pagtulong para sa kapwa o pagkalinga. At dito nga, sa unang bahaging ito, nilapitan ni Jesus ang biyanang babae ni Simon Pedro sapagkat ito'y may matinding dagnat at ito'y kanyang pinagaling. Kaya may kagaling ang handog, ang pagpapala ng Diyos na hinuhubog ang ating buhay pananampalataya upang tayo ay maging instrumento rin sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Wala iba kundi ang kagandahang kalooban ng Diyos sa mga kagalingan, sa mga pagtulong, mga biyayang handog para sa kanila at marami pang mga dakilang bagay na magagawa ng tao sapagkat hinubog ang pananampalataya sa nanggaling sa sinagoga, sa templo o sa simbahan. Ito at kalawang bahagi, pagkalubog ng araw, ibig sabihin yung mga taong yun ay tagang mga sawing palad na lamang na itinuturing nila ang kanilang sarili upang sabihin nila sa kanilang sarili, nagawa na namin ang lahat upang kami gumaling, pero parang walang bisa ang mga bagay nito. Wala na ibang natitira sa amin kundi si Jesus na makapagpapagaling sa aming karamdaman. Oo, at na kami nabubuhay sa kadiliman, nilubugan na kami ng araw at nagdidilim na, madilim talaga ang aming puso at kalooban, madilim ang aming buong pagkatao, dala ng aming mga kasakit at karamdaman at wala na kaming ibang inaasahan, kundi ang nababalitaan namin na si Jesus ay nagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya pinahayag, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan
ng demonyo. Bubuhay nga sila sa kadiliman sapagkat may liwanag na darating. Si Kristo ang siyang magbibigay kagalingan sa kanilang karamdaman at mapalalayas ang masamang espiritu na inaalihan ng masamang espiritu ang mga tao. Kaya napuno ang bahay na iyon. Sa labas ng bahay, dumarami ang mga tao upang humiling ng kagalingan ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat naman sila ay pinagaling ng ating Panginoon. Anuman ang kanilang karamdamang, sila nabubuhay sa kadiliman. Ngayon, ipinahayag ni Kristo, mabuhay kayo sa kaliwanagan ng buhay pagpapala ng Diyos. Kaya ito yung napakahalaga ng pagnilayan natin, nabubuhay tayo sa kaliwanagan ng pagpapala ng Diyos upang manatili tayo sa ganitong pagkilos, ganitong tibok ng ating mga puso o sa ganitong mga panukala natin sa buhay na ito. Hindi dapat tayo mabuhay sa kadiliman na ibinibigay ng makasanglibutang ito na walang maibibigay na kabutihan para sa atin, kundi pawang kapahamakan, lalong-lalo na tayo nabubulid sa maraming uri ng pagkakasada. Isa sa mga binibigay sa mga mabuting balita noon, ito palang pagpapagaling na ating Jesucristo, kalakip ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Upang sa gayon sabihin niya, ako'y pinatawad na ng Diyos, na ibig sabihin, makakamit ko na ang aking kagalingan. Iyon ang napakahalaga upang sabihin, may pagpapanibago ng buhay sapagkat may karamdaman ng kanilang kaluluwa na dapat ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya pala'y tuwiran nga at may makaramdaman, sila ay gumaling sa ilalim ng pagpapala ng poong may kapal. Napakahalaga itong pangatlong bahagi na ating mabuting balita sapagkat nakikita ni San Marcos sa kanyang panulat, si Kristo ay tunay ngang mapanalangin. Di ba? Kaya pagkatapos ni Kristo na siya nagpunta sa ilang na lugar, ilang na puok at doon nanalangin. At bigay daan sa kaugnayan buhay sa Diyos upang ang panalangin ay magbigay ng lakas kay Kristo at pamamaraan upang sa gayon maunawaan ng mga tao kung ano yung mga ginagawa niyang kabutihan o kagandahang kalooban, lalong-lalo na sa mga may karamdaman at inaalihan ng masamang espiritu. Kaya ang panalangin ay napakahalaga. Ano man ang mitiin ni Kristo, ano man ang ibig gawin ni Kristo, ay magkakaroon ng katuparan sapat walang hindi mangyayari, walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Pawang kabutihan, kapangyarihan ng Diyos ang pumapa sa ilang-alang upang lahat ay bagay ay makita ng mga taong nananampalataya. At mga taong hindi nananampalataya, o nga't may pagkamangha, pero unti-unti na itong nagtutumimo sa kanilang isipan upang ipahayag, si Kristo ay may kapangyarihang magpagaling sa mga iba't ibang uri ng pagkakasala. Nakita ng mga alagad ang ganitong mga bagay kay Jesucristo sa kanyang mapanalangin buhay, a prayerful life, ang siyang hinuhubog mulit-muli sa mabuting balita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano pat, ang lahat ng mga bagay nito ay ipinakita ng ating Jesucristo sa pagtunghayin ng mga alagad sa kanilang pagmamasid sa ating Jesucristo at nakita nila tunay ngang sumasakanya ang Diyos. Ikalawa, tunay ngang siya ay pagpapala ng Diyos para sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos. At ang matindi rito sa pahayag, siya ay tunay na nanggaling sa Diyos, pinapatnubayan ng Diyos kung ano yung kanyang pagpapahalaga at pagpapakilala sa Diyos, mismong si Kristo ang nagbigay ito ng kahulugan. Sa kabuuan ng ating mabuting balita na aking nakikita, what makes a day with Jesus Christ? Ano ang pumapaloob sa buhay ni Kristo sa loob ng isang araw? Ito sa ating mabuting balita.
Maga-umaga, naroon si Cristo sa sinagoga kasama ang mga lagad. Paglabas ay magpunta, bumisita sa bahay at nagparamdam si Simon at si Andres. Ang biyenan ni Simon ay may karamdaman. Pagkatapos maraming mga may sakit ang pumuntang nabalitaan na siya inay sa isang bahay, dinagsa, ginanap ni Kristo ang kanyang kagandahang kaloobang magpagaling sa mga may sakit. Nakuha pa niyang manalangin sa paglubog ng araw o madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. At doon, sabihin, sa panalangin iyon, pumapaloob ang lahat ng mga gawaing kabutihan at kabanalan. Ito tayo ngayon sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Maisalang-alang nawa natin ang napakahalaga. Unang, pagdalo natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Dito tayo kumukuha ng lakas sa buhay pananampalataya. Dito tayo tumatanggap ng napakaraming biyaya ng Diyos sapagkat ipinapahayag natin sa isang mapanalangin sitwasyon ng ating buhay. Ang papapala ng Diyos ay naririyan at punong-puno siya ng lahat para sa ating kapakanan, para sa ating kinabukasan at sa patuloy nating ikaliligaya ng ating buhay. Kaya, ikatlong maitatanong ko sa inyo, ano ang nabubuo sa inyong buong maghapon? Paano nyo ginugugol ang magbuong maghapon sa buhay na ito? Isa-isahin natin yan, di ba? Napakalaga. It becomes a more meaningful life because God makes our life meaningful. We attune ourselves to the dignity of that Christian life that we make ourselves like Christ in many ways. Isang malaking hamon sa buhay pananampalataya at naway patuloy tayo sa mga biyayang nakakamit natin, inihandog sa atin ng Diyos upang pagpapalay tunay na maging daan sa lahat ng ating pakikipagkapwa-tao sa pagtutulungan at sa pagbahagi ng ating buhay pananampalataya, lalong-lalo na sa mga taong higit na ngailangan ng ating pagkalinga ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Sambitin natin ang pinapahayag na ating puso sapagkat hindi tayo mabubuhay na wala ang Diyos at ang pagpapalang handog niya sa atin ay tunay na kapaki-pakinabang. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawaan sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Di natin tataas ang lahat ng ibig natin makamit sa buhay na ito. Tunay pagpapala, lalong-lalo sa larangan ng maraming kagalingan. Ito tayo ngayon at sa ating mga puso't kalooban na nanagoy sa matinding pagngailangan natin sa Diyos upang kanyang pagkalinga ay mapasa atin, paggabay at tunay na makulog ang buhay ang hinuhubog niya lalong-lalo na sa lahat ng pagtugon niya sa lahat ng ating higit na pangailangan at ganun din sa mga may karamdaman. Kaya Panginoon, dinggin mo itong aming pahayag na ibig namin makamit sa buhay. Pagkalooban mo kami ng lahat ng kalakasan dulot ng pananampalataya, tigib ng pagpapahalaga na tunay ng tumutugon ka sa lahat ng aming mga pangailangan dito sa balat ng lupa. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapati ngayong paunlakan, pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sangsinukob, sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggilid yung pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
itaasal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, sa Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang panalangin na bibigay daan sa unayang buhay natin sa Diyos at mapagpalang pagpakilala at pagpapahalaga sa matuwid nating buhay, lalong-lalo sa ating paglingkuran para sa kapwa ang siyang nagiging mahalaga. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon ang Ama namin. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban na kapipen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong sa Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at ang ating pong pagtatanod, kalakipang mga panalangin at sa bandang huli ito magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. Salamat po.
ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tumayo mo po ng may kagandang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa,
ang mga natatakot at nalulumbay at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supremum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut proque comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo, praestatis Dieis. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis jugite sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kasinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.